Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan Kabayan. Capricorn, this reading is for you. March 23 to 29. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon na hindi sa'yo. Nangyari, or mangyari pala, maaring vice versa ha. Kunin mo lang sa'yo. Pag hindi nag-resonate, hindi naman nagganap, hindi sa'yo to. Gawin yung guide lang to ha. 5, 27, 28, 34. Okay. Magkakaroon na ng growth, no? There's a spiritual awakening or development when it comes to your intuition, when it comes to yourself, sa health mo, sa family mo, ganyan. O ano man sitwasyon mo sa buhay mo, sa nakita ko dito. Meron ka mga ginawa from the past na makakamit mo. Kung gumawa ka ng maganda, yes, there's a growth, ganyan. There's a good karma. Kung may ano yung pinunla mo in the past, yun yung makakamit mo. Yan, may mga, this is more on good kasi marami siyang dahon. Ibig sabihin, there's a good karma happen sa buhay mo. Halimbawa, ang dami mong overtime, ganyan, o kaya may mga pagtulong, o may mga pinautang ka, maaaring bumalik yun. Basta anything na magkakaroon siya ng magandang resulta. Good karma happen sa buhay mo. Magkakaroon ng mga growth. Andito rin yung pagbabalik na iyong sigla. No, sa nakita ko dito. May mga situation na kailangan mo sigurong ayusin. Yan. No, ang nakita ko sa'yo. Kasi meron kang dinidesire o may mga aaksyonan ka sa nakikita ko dito. Kasi nakatingin ka pa sa taas. Ibig sabihin, meron kang dinidesire sa the past na hindi pa natatapos. No? Na dapat siguro asikasuhin. O, ba, mga document papers, may mga na hindi mo na ipasa, mga ganyan, no? Sa nakita ko, kung ano mang sitwasyon yun, related ba siya sa love, sa trabaho ba siya, o ganyan. May mga situation ako nakikita dito. And then also, sa iba naman sa inyo, is may mga document and papers nga ako nakikita dito na maaring kailangan mo sulatan, there's a speech, asikasuhin, may mga yung message and news ka na ma-receive sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. May mga information or a communication, no, na ma-receive ka. May mga iisipin ka raw na bagay-bagay sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ka ng competition when it comes to a past and to a future. Ganun. Kasi nakatingin ka pa sa nakaraan. Sa nakikita ko dito. May mga papuri, may mga kasiyahan o makakaramdam ka ng happiness. May mga pagtutulungan din ako na nakikita sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng growth sa isang relationship. Alam ba, sa pamilya mo, ganyan, magkakaroon sila ng good health sa karelasyon mo, sa sarili mo, ganyan, sa nakita ko dito. So, kaya sa iba sa inyo, into your business, finances, or negosyo, manya, o sa trabaho mo, magkakaroon mga gain ng wealth, and also there's an abundance, then ako na nakikita sa iyo. Kasi may mga, baka may bonuses ka. No, baka ganun. Kasi may marireceive ka raw. Ba dito is love. Ganyan. Love, money, romance. Sa iba sa inyo ganun. Sa nakita ko dito. May mga ano daw, may mga tao o may tao na magbibigay sa'yo ng suporta at pagmamahal. Or ikaw ang magbibigay nito. Sa nakita ko dito. Tingnan natin, energy ni Capricorn. This week. Energy mo this week, may mga iisipin ka at may mga didesisyonan ka raw, ano, sa nakikita ko dito.
Maaring ito is related to a money, ganyan. Maaring related to sa isang bagay na gusto mong umpisahan, ganyan. Iba sa inyo ganun. Meron kayo isang didesisyonan na gusto nyo umpisahan, ganyan. Or magkakaroon kayo ng decision making o pag-iisipan na maaari din na biglang may paglabas kasi ng pera. Ibig sabihin, kung may makikipag-usap sa'yo at hihingi sa'yo ng tulong, ganyan. O kaya paglalabas ng pera. O kaya sa iba sa inyo, may gagawin kayong bago. Yan, kasi may mga desisyonan kayo related ang money. Money, trabaho, ganyan sa nakita ko dito. This week din, sa nakikita ko dito, baka mawalan ka ng balancing when it comes sa money mo ha. Sa nakita ko, pag-isipan mo munang maigi. No? Bago ka maglabas ng money. Para, nasa sayo din yun. Pero pag-isipan mo munang maigi. Kasi baka biglang may maganap o mangyari sa'yo this week na related ang money at trabaho. Biglang may maganap na mangyari. Tingnan natin ang parating. Anong parating kay Capricorn this week? Use your head when making a decision. When making a decision. Parating. Puro king Kailangan mo kayong siguro iba sa inyo, a leader, ganyan. O kaya may mga pinamumunuan na kayo, halimbawa sa trabaho mo, sa may negosyo mo, if ever na meron ka, no? Para nagiging leader ka ata. Tingnan natin. May pamumunuan ka ata. O pinamumunuan. Parating sa'yo is a King of Wands. Okay. Ang parating sa'yo, mag-ingat ka kasi baka malinglang ka, no? Sa nakita ko dito. May tao dito na hindi ko alam kung kasamahan mo siya sa trabaho or sino man siya. Magkakaroon ng offering na maaaring ikaw rin ito, no? Kasi dito pa lang sabi ko, pag-isipan mo muna yung mga gagawin mo no? Sa nakita ko dito. O a-actionan mo when it comes to money. Dito kasi, ang para sa'yo, either magkaroon ka ng problema when it comes to your money, ay trabaho, or sa money. Sa nakikita ko dito ha, maaring ganun ang magiging problema mo. Ang parating rin sa'yo is the decision making na maaring ma-imbalance ka Kasi this week, maaring magka-problema ka sa pera. Ma-shortage ka sa money, o kaya mahulugan ka ng pera, ma-lack of money ka, ganyan. O kaya may pagkagastusan ka. Yun ang nakikita ko. Tingnan ko nga. Ano pong nito? O sa trabaho to. Ano pong sabihin? And also this week, sa nakikita ko dito, mapapagod ka raw. Iwasan mo na to, ibig sabihin. No, kailangan mo nang umiwas. You need to accept the lesson. Ibig sabihin, kung ikaw nahirapan ka when it comes to your money in the past, this time kailangan mo talagang gamitin yung utak mo bago kung paano mo siya, kokontrolin yung money mo if ever na this sa money or sa trabaho man ito. Kasi why? Mauulit muli ang nangyari noon. May pangyayaring mauulit. May mag-fail. Ganyan. This week is may mag-fail. Yung iba dito magiging workaholic kayo or magtatrabaho kayo na magtatrabaho pero hindi nagsasucess yung pera niyo or hindi nagkakaroon ng pagbago. Pagod lang. Pagod yung nangyayari sa inyo. Sa nakita ko dito. Yung iba naman sa inyo, mag-boring na kayo, ganyan. Makakaramdam na kayo ng pagka-boring. Siguro ano yung sitwasyon na paulit-ulit na lang nangyayaring ganito, nakaka-boring na, yung mga ganyan. You need to be strong. No, ang sinasabi to, you need to be strong. May mga bagay kasi na baka hindi ka magbigay na ng effort this time.
Yun din ang nakita ko parating sa'yo. May mga bagay na hindi ka na magbibigay ng effort, wala na yung confidence mo doon. Kasi siguro, halimbawa, kung this is a relationship, di ba? Gusto ko pa, o kaya kasama mo sa trabaho, paulit-ulit ka na lang ng ganito, ganyan, bahala ka na sa buhay mo. Yung mga ganun situation. Yan. Makakaramdam ka na kasi ng pagka-boring at pagkapagod this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito, na parating sa'yo. Maaring may mga gagawin ka na isang sitwasyon mo sa buhay mo na gusto mong gawin pero hindi mo siya magagawa. Kaya maaring ikaw is ma-stuck pa doon. Kaya ang sinasabi dito, kung ano man yung gagawin mo na opportunity na yun, gawin mo. Huwag mo na ipagpaliban kasi maaaring magkaroon ng mischances kasi may mischances happen into your life this week. Follow your heart. Trust your intuition. Mag-focus ka. Baka hindi ka makapag-focus this time sa mga gusto mong gawin this time. Sa trabaho mo, sa mga aaksyonan mo. Baka malok of focus ka. Kailangan sa'yo ay pagbabago. Ganyan. Huwag kang maguluhan. Hindi ko naman sinasabi na magmadali ka. Kailangan mo lang is mag-trust ka sa intuition mo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Anong dapat iwasan ni Capricorn this week? Kailangan yung card mo ganun umano no? Tumatapon. Dapat niya iwasan. Anong ibig niyo sabihin? Devil, oh. Nako. 3 of Swords. The Wheel of Fortune. Okay, iwasan mo daw, Capricorn, ang isang sitwasyon na hindi ka magkaroon ng bagong plano o direksyon sa buhay mo, sa nakita ko dito. Iwasan mo din yung mag-focus ka sa mga sitwasyon na painful, disappointment, emotions, or iwasan mo rin yung i-separate mo yung sarili mo sa iba, no? Sa nakita ko dito. Kasi nagkakaroon ka ng sarili mong direksyon dito. Mabait ka naman, Capricorn, sa nakita ko dito. Iwasan mo din yung hindi ka magkaroon ng interest na makapag-usap, ganyan, makipag-communicate, or hindi ko naman sinasabing socialize na spontaneous. Hindi naman. Kasi ang nakita ko lang sa'yo is you separate yourself sa ibang tao. Kasi iba yung interest mo. Yun ang nakikita ko. Iwasan mo yun. No? Yun. Tsaka iwasan mo din na yun, na i-separate yung sarili mo. Kung hindi ka magsalita o hindi mo i-share yung mga gusto mong sabihin sa ibang tao o sa tao na trusted person mo. Ganyan. And ang nakikita ko rin dito, iwasan mo rin yung ma-stagnant or ma-impatient ka. And then also, yun nga, umiksi yung pasensya mo. Iwasan mo din mawalan ka ng plano. Tanda mo, you have a knowledge, no? Ikaw lang magpapatakbo ng buhay mo. Sa nakita ko to. Pero, huwag mo namang i-separate yung sarili mo sa iba. Sa nakita ko dito. Tingnan natin, Capricorn. Ang love is sa lahat, no? Kapatid, anak, karelasyon, magulang, kasama sa trabaho. Kamusta ang love ni Capricorn this week? This week love ni Capricorn. When it comes to a love this week, also, syempre, love is sarili, ha? Baka na makalimutan nyo yung sarili nyo. When it comes to a love this week, ang nakikita ko dito, ano ito? Okay, thank you.
Okay, when it comes to a lot this week, ang nakikita ko dito, may tao dito. Maaring ikaw or someone into your life is na maaring may sinusuportahan ka o pinapahalagahan ka na isang tao na magkakaroon na sa kanya ng changes or sa'yo to ha. Kumbaga there's a new beginning happen sa buhay niya. Ibig sabihin, kung may health issue siya, magiging okay na siya. Yan, andito siya oh. Magiging okay na siya. Kung medyo nadidrain siya, kailangan niya alagaan yung sarili niya, ganyan. Andito rin yung pagsusuporta, maaari may susuportahan ka rin, Capricorn, ano, sa nakita ko, maaari itong taon na to is in a bad situation or bad condition. Pero nakita ko sa kanya magiging okay siya, yan, kasi puro dahon yan. Maaari nga alagaan mo siya, susuportahan mo siya, pero magiging good yung health niya sa nakikita ko dito. And then, when it comes to a love, then, ang nakikita ko dito sa iba, sa inyo, ay this week to ha, this week. There's a mother figure, ako nakikita dito. Sa sarili mo, okay ka. Sa sarili mo, nandito na may pagpapahalaga mo sa sarili mo at pag-aalaga sa sarili mo. Yun nga lang, minsan din talaga, may mga lungkot ka na nararamdaman sa sarili mo, ganyan. Kumbaga, handa na lang din yung situation na nakaka-recover ka naman with your own, no? Sa nakita ko dito. Yan. Sa iba sa inyo, may sinusuportahan kayo na malapit sa puso nyo, na maaring ito is may health issue at nagkakaroon naman siya ng recovery. Nagiging strong naman din. Na. Anak, paano mo na? Tingnan natin ang money ni Capricorn this week. Yung iba dito siguro, kung kayo na kayo walay nito, may tao dito na may mag-chase sa'yo. At gusto kanyang kausapin. At gusto niya na panibagong simula sa'yo. La money ni Capricorn this week. Or maaari ikaw yun. Ano ibig mong sabihin? Uy, ingat ka sa money mo. Kabiguan. Okay, when it comes to your money, palabas ang pera mo. You need to avoid, ano, sa nakita ko to kasi tumatapon ang pera. Medyo stress ka ata sa pera mo. No, sa nakita ko dito. Siguro because of the responsibility na kailangan mo magbigay o tumulong o maglabas talaga ng pera. Kaya ang nakikita ko sa iyo, yung pera mo, ang daming pinagkakagastusan. It's more on ano to, kabiguan. Kumbaga, andito yung situation na maaring na-manipulate ka ng situation mo this time. Siguro, because of the responsibility, maaring sa pamilya mo, sa asawa mo, o kaya may mga kailangan talagang gastusin, pero hindi siya nagsasucess ha. Kailangan may mga sitwasyon na you need to avoid. And this week din, sa nakita ko dito, sad yung pera mo no? Maaring makakaramdam ka ng pagkayamot kasi parang yung sahod, idadaan lang sa pera mo o yung may pera ka, biglang dumadaan lang, no? Kumbaga, dito yung sitwasyon na may mga pinagbibigyan ka siguro o may mga tinutulungan ka o may kailangan ka talagang bigyan ng pera o tulungan. Ganyan. Kaya this week kasi is makakaramdam ka ng sadness. May mga unexpected situation na kailangan mong gumasta. It's more on disappointment ang pera mo this week. Maaaring makakaramdam ka ng depression, ganyan. Magiging emotional ka. May mga unexpected sa happen, ganyan. Heartache, o kaya malilito ka, ganyan. Puro ano kasi siya, hindi maganda. Pero anuhan mo siya ha, balanse mo siya kasi magiging disorganized this week sa nakita ko dito. Mahihirapan kang papasukin yung pera this time. May mga sitwasyon kasi na gusto mong pagpasyahan pero wala kang magagawa. Kontrolin mo yun. Tingnan natin ang health. Kamusta ang health this week ni Capricorn? Paring health mo or malalapit sa'yo.
Pwede explain nyo sa akin. Tower and the Tower, oh. Okay, when it comes to unhealth, kahit pa paano naman, is nagkakaroon ng recovery, no, sa mga health issue na meron ka ngayon. Or in a foundation, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, ganyan, sa nakita ko to. Pero, gumaganon pa si ate, no? Pero, ang sinasabi dito, kailangan nilang balansihin yung sarili nila, no? Sa nakita ko dito, kailangan sila magbago ng mga iniinom at kinakain this time. Pag-isipan nila yung mga ipapasok nila sa katawan nila at pag-inom ng mga vitamins din dito. Alam ko na may mga sakit na talaga sila sa nakikita ko dito or ikaw, no? Pero alagaan nila yung sarili nila. Kung kailangan nilang pag-isipan yung mga kinakain nila, mag-change na lang kayo ng vegetable. Tapos yung mga iniinom, no? Sa nakita ko dito, baguhin yun. Sa iba sa inyo siguro, bandang dibdib, heart, bato, bladder, or voice, throat, mga ganyan, or blood. May mga sakit, actually may sakit. Kasi this is more on fire. Yan. Iba dito asawa nyo or ikaw. Pero kahit naman papaano, nagkakaroon naman stability. Sa nakita ko dito, nagiging okay naman. Pero wag nyo pa rin papabayaan to ha. Sa nakita ko dito, isipin nyo pa rin yung mga iniinom at kinakain. Siguro iba dito, mga mild ang mangganap na mangyari sa'yo. Ganyan. Siguro, masakit yung lalamunan, malat, sipon, ubo, mga ganun lang. Yung iba, pero yung iba dito talaga may sakit na. Ha? Alagaan nyo pa rin yung sarili nyo. Tingnan natin ang opportunity this week. Ano opportunity this week ni Capricorn? Ano ba ito? Baliktad. Anong opportunity this week ni Capricorn? Ano pong ibig nyo sabihin? Ano yun? Pinadidinig ako. Maring ikaw to or kasamaan mo sa trabaho or sino man siya sa buhay mo. Okay. Ang opportunity mo this week, sa nakita ko dito is may magkakaroon ng pabago-bagong situation sa buhay mo this week. Sa nakita ko dito, halimbawa, lalakad ka, alis ka. Halimbawa, mayroong dealing or mayroong isang partnership or pag-uusap or coordination, may or plano man yan, sa nakita ko dito, mukhang magbabago yung isip mo. Yan, pabago ba? Halimbawa, sige, lalakarin ko to. Sige, pupunta ako. Hindi, wag na lang. May mga pag-iisipan ka, pero pagiging pabago-bago yung isip mo this week. Ganyan sa nakita ko dito. Maaring hindi ka sumama, ganyan. Or maaring, oo, ganun. Hindi magpapastak ka. Iba sa inyo ganun. May mga magiging pabago-bago yung isip mo this time. Sa nakikita ko dito. May mga plano, may mga ilelet ko. Ganyan. O kaya hindi yung sitwasyon talaga na, kasi may pag-uusap or may tao na ko-connect sa'yo sa nakikita ko dito. Pero, nakita ko ilelet go mo siya. Ganun. Tapos, parang hindi sa maghihintay ka na to decide to yourself. Kasama ba ako o hindi? Mga ganun. Gagawin ko ba to o hindi? I-move forward ko ba yung plano ko o hindi? May mga ganung pag-iisip, pero ganyan. Magbabago-bago. Ganun. Malalack of ambition ka, lack of control, o malalack of discipline ka. This week din sa nakikita ko. Ganun. O kaya din yung situation na lilinglangin mo yung sarili mo. Ganyan. Alam mo, may nakikita ko dito na tao na magiging exaggerated siya. Maaring ikaw or siya,
magiging exaggerated siya, aabusuduhin. May pang-aabuso eh, no? And then may tao na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, hindi siya pwedeng asahan. Baka sa kasamaan mo sa trabaho or someone into your life sa nakita ko dito. O mali, karelasyon mo, ganyan. Or sarili mo, ganyan. Sa nakikita ko dito. May tao talagang weak dito, no, sa nakikita ko. May weak person. Sana. May taong need ng hila, sa nakikita ko dito sana wala ditong mag-collapse. Hindi ko alam kung nagpapadoktor ba siya, ganyan. O ganun. Sana walang ganun, syempre. No? Kaya magtanungan kayo para maano natin, makontra to. Kasi may mga mananakit din ang buto-buto, ganyan, mananakit ang katawan, sa nakikita ko rin dito. Tingnan natin advice niya sa'yo. Universe, ano advice mo? Advice siya sa'yo. Bakit po? Ang advice niya sa'yo, ang nakikita ko dito, alagaan niyo daw yung sarili niyo. Be responsible sa nakita ko dito. At saka sinasabi niya sa'yo na wag mo nang ulitin yung mga naganap o nangyari sa'yo. In the past, ganun. Kasi may mga magaganap na paulit-ulit. Kanina ko pa nakikita yun, di ba? Ganun. And you need to take care of yourself, your emotions, yung sarili mo, pahalagahan mo. And then, wag kang magpatrap o magpa-stuck sa isang sitwasyon na hindi naman makaka-growth sa'yo. Don't think negative o negativity. Kailangan sa'yo is magkaroon sa'yo ng healing or recovery or forgiveness. Ang sinasabi rin dito, kailangan i-release mo yung mga pain na nararamdaman mo. Kung kinakailangan mo mag-share ng problema sa mga trusted person mo, sa asawa mo, sa kapatid mo man yan, sa magulang mo, na pwede mo pagkatiwalaan, i-share mo yung nararamdaman mo, no? Para mag-getting over mo yung mga worst na nangaganap o nangyayari sa'yo sa nakita ko dito. And tandaan mo, the choices is always available is nasa sa'yo. Kung gusto mo magpatrap sa isang sitwasyon, ay nasa sa'yo yun. Pero iwasan mo yun, ha? Ang sinasabi dito, alagaan at pahalagahan mo yung pera mo, yung financial mo, think to the future, yung iniinom mo, kinakain mo, ganyan. Kailangan mo ngayon is maghigpit, no? Para, kasi baka ma-loss of control ka sa nakita ko dito, no? Kumbaga, wag mong iisipin, wag mong labanan yung mga nagaganap na pangyayari sa buhay mo. Kasi ang nakita ko dito is maaring ganun ang nagaganap o nangyayari sa'yo. Kasi yung mga nangyayari noon ay muling magaganap muli ngayon sa nakikita ko dito. Parang hindi ka sa sitwasyon, meant to happen kasi, ganun talaga. Hindi, may magagawa ka, ibig sabihin, di ba? Halimbawa, wala kang pera noon. Bakit ka ba walang pera noon? Gusto mo ba siyang mangyari ngayon? Di ba hindi na? Ayaw mo na. Di gawin mo ngayon, you need to take care of your money. Di ba? Para hindi ka na maulit at maghinapis talaga. Kailangan sa'yo strategy. Tanda mo, you have a knowledge. Kasi ikaw rin ang papasok dito. Ikaw rin ang gumawa ng part na yun. Diba? Sabi ko nga dito, choices is always available na sa sa'yo. Lahat na mga ganap o mangyayari sa buhay natin, choices natin yun. Wala tayong dapat sisihin. Kasi nangyari na noon, bakit gagawin pa ngayon, di ba? Ba't hindi ka gumawa ng strategy? Ba't hindi ka gumawa ng plano? Kasi kapag gusto mo, may mga paraan. Pag ayaw mo, ang dami mong dahilan. Yun. No? Start a new beginning. Trust to your intuition. Kailangan sa'yo isa positive motion this time. Tandaan mo yung success is nasa sa'yo mga kamay, ha? Be creative. This is a breakthrough para sa'yo. Take it action. Kailangan to change. At huwag kang mawawala ng pag-asa. Yun. Release mo yung sarili mo sa mga emotions na hindi nagiging maganda at hindi nagsasucess. And forgiveness din sa sarili mo at sa ibang tao. No, sa nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.